Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. And for you to face a hair follicle drug test. Yun! Lahat kayo mga vlogger. Yes! Yun ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Thank you, thank you sa suporta, ha. Thank you sa suporta. Ganito yung ano eh. Live yun, live. Meeting kami, 1:30. Represented ako ni Colonel Benedicto Jose, attorney. Lista ako sa PMA, Class 83. Dati sa Provost Marshal. Dumating si General Torre, Major General Torre, na-promote na, kaka-promote na. Tapos as a CIDG, then is represented by Major, forgot the name, na attorney rin from PNP. So, meet kami, sworn in, and then sinabi niya na based doon sa kanyang pagkalam, yung sinasabi niya, lahat ay tama. Ako naman, ganun din. Sa lahat na sinasabi ko sa counter affidavit, lahat ay tama. So, pirma-pirma. Now, ang doon, yung fiscal, inibigyan sila na hanggang March 3 na magbigay ng counter na statement. At kung nagbigay sila ng March 3, magbibigay naman kami ng March 17 para magkaroon ng counter din, no? And then from there, mare-resolve na kung kung i-elevate into a case or i-drop yung case. Or, ngayon, so, ngayon, nag-specify nag-manifest si General Torre na hindi na kinakailangan mag-submit ng counter affidavit sila doon sa binigay kong affidavit. So in short, although nandun yung March 3, hihintayin na lang namin yung March 3. Pagka mag-lapse yung March 3, there's no reason for us to go on another counter affidavit sa sasabihin nila, which wini-waive na nila March 17. So as far as the PNP is concerned, si General Torre, as far as they are concerned, mas strong yung case nila. As far as I'm concerned, walang case, no? Kasi yung sedition, may mga elements yun. If you look at the elements ng sedition, there's got to be a violent na tumultuous activity as a result sa mga pinagsasabi ko. Yung pinagsasabi ko, mga kababayan, is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, i-cite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yon na we have the right to express ourselves in peaceful gathering na nag-encourage ako. Pati yung armed forces, sina-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung kay General Macanas doon, di ba? At kung kay Maharlika, kung sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger ba na nagsasabi, lusubin na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusop sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Walang lulusop sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? Well, anyway, kung gusto nila na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. Yes. And for you to face a hair follicle drug test. Yun! Yes. Lahat kayo mga vlogger. Yes. Yun ang isigaw ninyo, hair follicle drug test. Tama. Yun ang isigaw ninyo. Kung makalusot man siya dyan, hair follicle drug test. Yung pangalawa, yung corruption. Saka yung abuse of power. Pangatlo, yung komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt
We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God. In order to establish. Kaya, alam nyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangang. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangang ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ano ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente kay PBM, you subject yourself to an honest to goodness public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2020. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nagbabadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FGF, maiwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong lang kami sa armed forces. Di ba, FGF? So, isang issue yun. Pangalawang issue yung nakawan. Pangatlong issue yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Ilang sundalo yung namatay. Sa 50 taon pakikidigma. 50 taon na pakikidigma. Yung mga tinyente na inabutan namin, na-retire, naging general. Na-retire. Hanggang ngayon, kita mo, nilarayuma na. May mga sakit na. Diabetic na. May sakit sa puso. Di ba? Naoperahan na. Pero ano nangyari? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, ano pinaglaban nila? May mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang. Hindi nakatikim, man lang magkaroon ng anak. Di ba? That's unfair. Kaya kinakailangan, itigil na natin to. Isang issue yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin, nagre-research ang droga? Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yan yung mga issue. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag na yung personalidad. Huwag yung personalidad kasi mawawala kayo eh. Ang pinakaano doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binaboy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa niyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin nyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan. 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit nyo hinahayaan na gawin to? Ang sasabihin nyo, political kayo. Sasabihin ninyo, ano kayo, yung konstitusyon, dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. You stick to the issues. So maraming salamat sa mga suporta. Maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paniniwala. Wala akong boses. Captain Dago.